mga kagawad at kapitan Sa barangay tayo. Welcome back po mga kabarangay. Napaka-interesting ng ating pong next segment sapagkat pag-uusapan po natin ang mga DILG opinions na may kinalaman sa inyo pong mga trabaho. Last year, kamakailan lamang po, Kapitan, pinag-usapan natin yung mga leave credits. Yes. So nagkagulo na nga sapagkat kailan daw ito binibigay, magkano daw leave credits, pero nagkagulo sa attendance kasi nga daw, kinocompute yung mga attendance. Sabi si Kagawa daw absent noong flag ceremony o kaya hindi siya umaten ng pagiging action officer niya, so nabawasan daw siya. Ang mga tanong ng mga Kagawad, kailangan ba bawasan si Kagawad ng ganon or kailangan ba paano ba talaga bawasan? Or ito po yung tanong magkano ibabawas sa honorarium ng Kagawad kung hindi siya umaten ng session? According to DILG Opinion Number 28 Series of 2017, a sangguniang barangay member may be legally deprived of his honorarium by reason of unauthorized absences. Honorarium is remuneration given to a public official for actual services rendered. Actual, dapat nandun. Actual services rendered for sangguniang barangay members means attendance in sessions. So, itong DILG opinion na to, isinang-ayunan po ni dating DILG Undersecretary for Barangay Affairs, Yusek Martin Dino. Na sinabi ni Yusek Martin Dino, ang mga barangay kagawad, twice a month lang ang bilang ng attendance. Ayun po yung first session at second session. Kung absent si kagawad ng isa, kalahati ng sweldo niya wala na. Ang sinabi pa ni Yusek Martin Dino, actually, ang kagawad ang highest paid sa barangay sapagkat binabayaran siya ng buo para mag-attend lamang po ng 2 session. Pero kasi ang trabaho niya ay gumawa ng batas, ng reso at ordinansa. Pero Kap, ang tanong ko, kasi minsan may binabawasan daw si kagawad at nung kami noon ang pinag-usapan namin, pag absent ka sa flag ceremony, baka mabawasan ka o gano'n. Depende lahat po yan sa IRA, di ba? O sa pinag-usapan niyo. Sa napag-usapan po, napagkasunduan po ng council, doon lalabas yung ano yung pwedeng ibawas at ano yung hindi pwedeng ibawas or saan ba siya liable. Anong absent, saan ba yung absent niya, saan pwedeng bumagsak yung pagiging absent niya. Yun. Kasi yung honorarium, Kags Butch, ay nakasalalay yun dun sa session nga. Okay? So, may ganun po ngayon, dun sa honorarium, meron kasing mga kapitan, may council, na okay, hindi lang to sa hindi lang sa session pati doon sa pagiging OIC of the day mo yung tinatanggap mong honorarium. So dapat may isang araw ka sa isang linggo na ikaw ay officer of the day. Pag hindi ka umattend doon, yung honorarium mo liliit. Ganon, mababawasan. So may mga ganun po Depende yun sa barangay. Yes, depende nga. Kasi doon, nung una ako na-elect ng Kagawad Cup, tinanong ako ng kapitan noon kung may trabaho ako o hindi. Sabi ko, wala akong trabaho, meron akong sideline kasi writer ako ng dyaryo, reporter ako. So, pwede kong gawin yan sa computer, email po yung report ko kasi tinatawagan na naman ako kung anong assignment ko. So, pwede ako umattend araw-araw sa barangay, pero minsan wala talaga ako. Kailangan mag-report ako sa Makati, dun po sa aming periodiko. Kaya, ang nagiging tanong tuloy, ang mga kagawad ba pwede magtrabaho sa ibang lugar? Yes, of course. Yes. Basta private. Tsaka hindi naantala yung trabaho nyo. Tsaka kinakailangan umattend kayo ng 2 beses. Yes. Oo. Kaya, ayun po. Sana malinaw. For purposes of leave, ang absences depende sa IRR ninyo. Kung ano na pag-usapan, kung kailan papasok si kagawad o hindi. Or, para mas malinaw, at kung wala kayong IRR na ganun, 2 session lang ang
minumungkahi ng local government By law. code. By law. By law, yes. Pero of course, iba ang trabaho ng punong barangay. Yeah. Araw-araw, kawawa naman sila. Araw-araw po kami. 24/7, walang pahinga. At kung tatanungin ninyo ako, Kap, no, kung pwede magtrabaho ang kapitan ng ibang trabaho, well, pwede, pero kawawa ka, hindi kakayanin. Mahirap po. Itong bukasyon natin ay it's a choice. So, piliin mo muna yung pagsisilbi sa tao. Yes. Kaya nga naman malatan si Kap, kaya itong tanong na to talaga para kay Kap to eh. Tignan nyo to ha. Punong barangay nagkasakit. Pwede ba siyang umattend ng session virtually, Zoom? O nasa video lamang siya mag-preside? Oo, ang pinakamaganda tanong nito, online sessions ba allowed? Notwithstanding the law during the pandemic, kasi nagka-pandemya tayo noon, allowed po noon yan, which authorized the Sanggunians to conduct sessions through video conferencing, there is an absence of law pertaining to digital or video sessions. And due to the absence of any law allowing such, rules on sessions by the local government code applies. Meaning, sa DILG Opinion 56 Series of 2023, kamakailan lamang, states that all elective government officials are not covered. So their physical presence is required. Kailangan kayong dumating. Punong barangay may be advised to file a leave of absence. Kung may sakit siya, hindi siya pwede mag-preside. Hindi siya pwede mag-preside through video conferencing. Pero again, yan ang nasa batas. Pero halimbawa, Kap, na pag-usapan natin na pwede sa ating IRR. Kung pwede yung sa barangay at napag-usapan nyo, meron kayong internal na pag-uusap, pwede naman po yun. Lalo na't kung ang kapitan po ay may sakit. Kasi tandaan nyo, sabi nga ni Kagspuch, 24 hours, 7 days a week po halos ang kapitan. Okay? Iba po yung kanyang ginagampan ng trabaho. Tatlo po yan. Being nag-i-implement, executive, legislative, kasama po siya sa as presiding officer sa paggawa. And at the same time, paggawa ng batas, I mean. Tapos, at the same time, humaharap din po sa mediation. Halimbawa, malaki yung barangay ng isang kapitan, maraming dapat i-mediate. So, araw-araw po yun. Nagkakasakit dahil tao lamang, wala naman robot dito na barangay captain. So, kung halimbawang nasa IRR nyo po o sa pag-uusap nyo na pwedeng virtual, pwede ho. As long as meron ho kayong pinagkasunduan in writing. Kung wala ho, siyempre, ang dapat i-follow yung binanggit ho ni Kagspuch. Yes. Pagka wala naman, in the absence of a law, well, kailangan masunod na dapat mag-file ng leave of absence. Tapos, rule of succession, si number 1 kagawad ang magpe-preside. Pero kahit naman halimbawa nangyari yun, wala rin namang kaparusahan. Kasi nga, kung ano man ang sinabi dito, sinabi naman na kung natuloy yun, nag-video conference, wala namang kaparusahan. May next question dyan. Ano yun, Kap? Babawasan ba ang kapitan ng sweldo? Oo nga, Kasi bakit sangguniang member, barangay member, babawasan? Gaya ho ng sinabi ni Kagspuch, 2 beses required ang sangguniang barangay member sa 2 session. Yan. Ng barangay sa 1 buwan. Yun po. Ang kapitan, araw-araw po kasing nagtatrabaho. Okay? Yun po yun. Okay, pupunta naman tayo sa susunod na tanong. Nagpalit ng chairmanship ng bawat committees ng barangay. Maaari ba ito samantalang hindi ito nakasaad sa internal rules ng council? DILG Opinion number 63, Series of 2010, states that reorganizations involving change of persons occupying chairmanships does not necessitate amendments of the Sanggunian's internal rules of procedure. This is just an ordinary transaction resolved through a majority vote of the council members, there being a quorum. Ibig sabihin, pag dineclare ni Cap Dondon na all committees are declared vacant, pwede ho kahit wala sa internal rules. Yeah. Karapatan ng kapitan yan is discretion. Yes. Which goes to, kagaya parang kahagabi lang yata may nagtanong sa akin, Kagawad, tinanggal ako ng chairmanship ng Committee on APRO. Wala naman akong ginagawang masama. Pwede ba yun? Yes, pwede. Pwede yun. Kahit nga ikaw pinakamagaling.
Basta ayaw na ng kapitan. Pag iba na nasa isip ng kapitan, wala akong magagawa ang mga kagawad kung hindi sumang-ayon dun sa pagpapalit po ng committee chair. Yes, baka naman sabihin ng mga hagawad na hindi ko pinaglalaban ng mga hagawad. Pero yun ho talaga ang Yun kalakaran. Saka nasa batas. Nasa batas. Nasa kasi batas. Hindi lang. diskresyon ng kapitan yan. Halimbawa, kahit naman panoodin nyo yung Senado, at saka yun ang nangyayari sa Maynila, yung nagtanggalan ng committees, di ba? Except for one committee na hindi talaga dapat tanggalin sa youth. No? Yung SK. Lahat tinanggal. Kahit dahil mga sa politika, minsan nga wala ring rason eh. Nangyayari yan. So, we have to accept. Ang sabi ko na lang doon sa kagawad na yon, well, minsan nga, mas maganda walang committee, nakaka-focus sa ibang bagay eh. Yeah. Hindi ka pa masisisi tungkol sa committee na yan. Gaya ho ng sinasabi namin dito, mas maganda kung mas nagkakasundo ang mga barangay council para wala akong tanggalan at smooth yung sailing ng isang panunungkulan ng isang barangay. Yes. Yun naman ang amin. Yes, totoo yan. So, merong magandang tanong din eh, at kailangan talaga natin sagot ni Cap sapagkat ako hindi ko din ito masyadong alam eh. Saan daw nanggagaling ang pondo o budget ng daycare? Kasi lagi daw sinasabi ni Cap na hindi daw niya alam. Siguro ibang Cap to, no? Hindi po ako yun. Hindi si Cap doon yun. Pero lagi daw sinasabi ng ibang Cap na hindi namin alam ang budget niya. Saan ba nanggagaling, Cap? Okay, depende po yun eh. Kasi sa amin, sa Mandaluyong, ang budget, ang daycare po ay nanggagaling po sa DSWD o CSWD po sa amin. Meron na pong inaalat po ang local government na pondo pag nagkaroon sila ng budget hearing, saka appropriations, so nag-appropriate po ang city government ng funds para sa daycare. Ngayon, hindi ko alam sa isang munisipyo. Kasi siyempre may third class municipality, may second class, may first class, kung kaya ba. Ganon. O minsan, kapitan po ang barangay council, ang sumasalo. Pero depende po yan kasi sa sitwasyon ng isang munisipyo, isang probinsya, saka isang barangay. Maraming salamat. Diyan, malinaw po na hindi nanggagaling sa budget ng barangay. Hindi po. Sa amin, hindi po. Hindi po ang barangay nagpapasweldo rin sa mga daycare teachers. Hindi po. Sa amin, hindi po. Sagot po ng aming mayor yan sa ni Mayora. Sa amin din. Ng local government. Yung tayo po ay kagawad long years ago, ganun din po ang kalakalan. Hindi po nanggagaling sa barangay. Although, tumutulong ang barangay. Usually kasi ang mga daycare centers po, nasa barangay. Nakasuporta po ang barangay tuwing merong Christmas party, merong pong mga recognition. Ang barangay po ay tumutulong po sa kung ano yung pangangailangan ng mga bata. As long as may sulat sila, as long as pa-approve ng Commission on Audit, pwede po naming pagkagasan. Pero other than that, sagot po ng local government. Ayan, speaking of audit, Cap, ito palagi kong naririnig ito at tatanong na natin kay Kapitan para masagot ng talagang tumpak. Cap, naglaan ng budget si Kapitan para halimbawa sa CCTV, di ba? Umorder. Of course, pagka-order, yung purchase orders, dumating sa barangay. Si Kapitan ba daw tatanggap ng purchase, na-purchase ng barangay? Yes. Okay. Kasi ganito po yun. Kung alimbawang malaki ho sa 50,000, kailangan po nating i-bidding. Si Kapitan po nakakaalam ho nung bidding, nung nangyari. Saka isang kagawad na naka-assign po doon at ang treasurer. Yun po yun. So, usually APROP ang nakalagay, ang kagawad, ang chairmanship ng kagawad na dapat ay very active sa ganyan. Tapos, pag na-award na, kasi ang CCTV hindi naman hules, kung talagang lahat ho ng sulok ng barangay ang lalagyan, ay hindi ho bababa sa 50 mil po yun. Ayon sa batas, pag more than 50,000 ay kailangan na pong ibid. Pero kung alimbawang less than 50,000 ayon sa procurement law, ay ganun pa rin. Dapat ho, si Kapitan po ang nakakaalam niyan dahil
In the ultimate analysis po, ang masisira, ang paggalimbawa, bumili ho si Kapitan ng dilapidated o medyo sira-sirang CCTV, si Kapitan din naman ang sisisihan ng mga tao Ano ba yan? Hindi naman ho si Kagawad, hindi ho si EXO, hindi ho si Lupon, si Kapitan. Okay, last question na lang. Si SEC ba pwedeng mag-canvas ng mga halimbawa, yun na nga, balik tayo sa CCTV. Kung naatasan si Secretary na mag-canvas yun, pwede ba si SEC? By general rule? General rule, pwede po si SEC, pero ang tama hong approach ay si TRES. Okay, ang mag-canvas. Pero dahil sa si TRES ay saka si SEC ay appointed at pinili ng kapitan, may full trust and confidence. So, yan po ay napapag-usapan. By general, ito po ay base sa aking experience. So, ang secretary po, saka ang treasurer, saka ang barangay captain ay dapat nagkakasundo. Hindi ho nag-aaway-away. Yun po. So, pero sa akin, mas appropriate po si Tres ang nagka-canvas. Kasi trabaho po ng treasurer yun. Tama. Maraming salamat, Kap, sa iyong mga sagot. Pero hindi ka pa rin makaligtas dahil ang susunod segment ay sagot ni Kap na para sa 2025 edition. Marami tayong babalikan. Magbabalik po ang Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.